tapatin na natin ang ating mga sarili. Hindi maganda naging reputasyon ng pangalang Marcos. Kaya kailangan umikot siya at kita niya na iba na ako. Ang kasalanan ng aking ama, hindi ko kasalanan. Kaya halos walang agrikulturang produkto ang Pilipinas na nakakapasok dyan sa Australia. Kaya nga kita nyo, parang matamlay ang reaksyon ng publiko sa Australia kasi parang Australia, ang kailangan lang naman ng Australia sa atin. Pero habang ang Australia ay sarado sa mga produktong agrikultural, talaga halos wala tayong ma-export dyan dahil talaga namang ating in-export natin ay agricultural product. No? Well, alam nyo, ako, suportado ko ang pagbabiyahe ng presidente dahil importante ng unang panahon, ng unang taon niya ay magpakilala siya. No? Dahil tapatin na natin ang ating mga sarili. Hindi maganda naging reputasyon ng pangalang Marcos. Kaya kailangan umikot siya at kita niya na iba na ako. Ang kasalanan ng aking ama, hindi ko kasalanan. Pero ngayong pangalawang taon na, dapat talaga maging maingat tayo kung saan pupunta ang presidente at malinaw talaga kung anong balik sa atin. Kasi kita mo itong mga pinirmahan sa Australia. Defense, cybersecurity, ewan ko kung ano yung trade agreement Wala nga nabalita kung ano yung trade agreement na yun So ang importante talaga, pagkain sa hapag na kainan. Paano makakatulong sa atin ng Australia? Magkano bang ating kalakalan dyan sa Australia? Ang alam ko, pabor pa rin sa Australia yan kasi yung coal natin kinukuha natin sa Indonesia at sa Australia. Hindi naman makapasok ang mga produktong agrikultural sa Australia at napaka-stricto nila. Pinaka-stricto po ang Australia pagdating sa kanilang biosecurity at yung tinatawag na phytosanitary measures. Kaya halos walang agrikulturang produkto ang Pilipinas na nakakapasok sa Australia. Kaya nga kita nyo, parang matamlay ang reaksyon ng publiko sa Australia kasi parang Australia, ang kailangan lang naman ng Australia sa atin, tao. Dahil kulang nga yung tao nila sa Australia. So, ewan ko kung mayroong kasunduan na nalagdagan tungkol dyan, pero alam ko pati yung bagong programa na nag-iengganyo ng mga Pilipino mag-aral sa Australia at isa sa benepisyo ng pag-aaral sa Australia, pwede dalhin ng pamilya at pwede magtrabaho yung estudyante at yung kanyang pamilya. No? Isa yan sa pamamaraan na tinitingnan ng mga Pilipino, no? Kaya sila nagkakaroon ng interest sa Australia. Pero naman, ano naman yung Australia sa atin, sa ating buhay? Napakaliit ng ating kalakalakan doon. At ang talagang pangangailangan lang ng Australia sa atin, yung ating tao. Diba? So sana, piliin naman natin kung saan tayo pupunta. Kita mo yan, napahiya patuloy yan ng kaunti ang presidente. Yung mga aktivista sa Australia, doon mismo sa kanilang kongreso, naglabas ng placard, diba? Sa Australia na nagahasa nga sa Davao. No? So talagang 6 na taon yan. Sinubukan namin ayusin talaga pero ayaw talaga ni Presidente at hindi talaga siya pumunta ng Australia dahil nga dun sa mga maanghang na salita na ginamit ng ambassador nila. Pero ang katunayan din is, anong interest natin sa Australia ngayon? Bukod sa coal, di ba? Kakaunti lang naman po ang ating interest dyan. Mas mabuti pa na tutukan natin yung mga bansa na talagang malaki ang ating kalakalan, malaki yung ating potential para makapagpadala ng ating mga produkto na para ibenta sa kanilang mga lugar at bukod pa dyan yung posibilidad nga ng migration. No? Pero habang ang Australia ay sarado sa mga produktong agrikultural, talaga halos wala tayong ma-export dyan dahil talaga namang ating in-export natin ay agricultural product. No? Wala man lang silang yung high-tech industry, no? Yung mga export natin sa microchips, Amerika yan, South Korea at Japan, no? So parang anong makihita ng taong bayan sa Australia hindi ko maintindihan, di ba? Sa data ng DFA ng Australia, Foreign Affairs and Trade, isang department lang sila. Ito ay last 2019 lang. Halimbawa, dito 2019, ang ating trade sa kanila ay nasa $5.9 billion. Tapos, noong 2020 naman, ay tumaas ito. Batay dito sa kanilang datos, no? Ay, hindi pala. Bumaba pala sa 1.4 billion lang pala ito at the end of 2020. Ang Philippine Investments Australia. Ang Australia, marami palang benepisyo mula sa Pilipinas dahil ang Australia during ng mga panahon na ito ng mga Duterte top source ng beef and lamb
Tayo, ini-import natin sa kanila. O, ini-import natin sa kanila. So, malaki ang benepisyo ng Australia sa atin. Sa atin. Oo. Pero anong benepisyo natin sa kanila? Yun ang tanong. Ayos, Second wala nga, top eh. choice din sila sa wine. Top supplier ng table grapes, citrus, stone fruit, at iba pang mga produkto ng Australia. Yun ang masakit eh. Samantalang kinakain natin ang produktong agrikultural ng Australia, hindi nila pinapapasok naman ang ating produktong agrikultural. Alam nyo ba dyan, pag ikaw ay lumipad sa Australia at meron kang pagkain na aksidente, nadala mo galing sa eroplano, patay kang bata ka. Ganun silang ka-istrikto. Bawal na kahit anong pagkain, ipasok mo sa teritoryo ng Australia at ipapain ka talaga. And yet, tignan mo ang datos ha, ang mga inaangkat natin sa kanila, karne, ubas, di ba? So bakit parang hindi patas? Alam mo, ginagamit kasi ng ilang mga bansa yung tinatawag na phytosanitary measures, yung kumbaga meron daw banta sa kanilang agricultural sector ang pagpasok ng agricultural products na galing sa mga third world countries bilang pamamaraan nga para mamlimita yung pagpasok ng export products ng developing countries na karamihan na agrikultura. So, ewan ko ba? Well, siguro dapat naman may isang Pilipino na magpunta ng Australia kasi talaga namang hindi natin napapansin ng Australia. At ngayon, siyempre, nakikisausaw ng pilit ang Australia dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Layo naman niya. Oo, nasa ano pa nga siya. Meron pa nga Hindi isang naman bansa. dumadaan sa Strait of Malacca papunta ng Australia. May isa pang bansa bago mag-Australia yata, di ba? Oo, napakalayo pa niya, no? Oo. From Singapore bago Pero makarating Australia. top preferred- 8 hours lipad yan eh. Top preferred siya, attorney, sa mga nag-aaral na mga Pinoy, ang Yun na nga. Australia. Ang gusto nga nila sa atin, yung mga tao natin. Kasi nga, napakalawak ng teritoryo ng Australia. Kinakailangan nila ng migrants. Pag kayo mag-alala, sasakupin din kayo ng Pilipinas. Dahil pag yan nakarating mga Pilipino, they will populate the earth. So, dalawa yung paborito ngayon ng mga Pilipinas sa puntahan, no? Yung mga kabataan. Australia at saka Canada. Oo. Huwag kayo mag-alala. Oo. Kapag kayo naging republika, you will be an extension of the Republic of the Philippines. Sa dami ng mga Pilipino na pupunta riyan at sa bilis na magparami ng mga lahing Pilipino. Kaya ba daw ng Australia, attorney, na mag-provide ng mga modernized equipment sa ating bansa? Lalo na dito pagdating sa issue dyan sa West Philippine Sea. Well, ewan ko, wala naman tayo na natatanggap na kahit anong military hardware sa Australia. Ang in-offer nila, joint patrol. Pero yun nga, no, kahapon, pinag-usapan na natin yan, no, na nagrereklamo ang Pilipinas na gumagamit ang Navy pag nagpapatrolya rin sa disputed na West Philippine Sea. Pero tayo, joint patrol naman tayo ng joint patrol sa mga Navy din. Ay, nako. Sa usapin po talaga ng panlabas na relasyon, pag gumamit kayo ng gray ships, ibig sabihin po yan, nagbabanta kayo ng paggamit ng dahas. Baka so, dapat sa- lahat ng partido dyan sa nag-aagawang teritoryo, huwag gumamit ng pangdigmang ang mga sasakyan. Baka pagdating sa cybersecurity, makakatulong ang Australia sa atin, Hindi attorney. ko alam kung paano. Yung gumawa ng I love you virus galing sa Pilipinas. Pero sa mga mga pinuntahan ni PBBM recently, kabilang yung cybersecurity sa mga sa mga agreement na pinasok ng Pilipinas. Pero the more na may pinasok tayo na agreement doon, the more Lalo na naman tayong nahahak ang ating mga opisina ng gobyerno. Inaatake. yung reason nga isa is humingi ng budget ang isang ahensya ng gobyerno para nga mapalakas yung cybersecurity, hindi naman ibinigay. Oo nga, di ba yung ano, DICT tinanggalan ng confidential fund? buti pa yung yung ang Kongreso binigyan ng extraordinary expense Buti pa at saka yung- ng AKAP. buti pa yung hindi ni-request Oo na nga. programa Na program. na Siningit pondo. pa nila. Biglang naisingit. 26.7 billion, no? Samantalang kailangan natin para sa DICT. Yun nga ang punto, kailangan mo bang makipagkasundo? Alam mo na dapat gawin, pondo, confidential fund para mahuli yung mga hackers na yan at saka mga fishers na yan. Ako mga kaibigan busit na ako sa credit card ko. Palaging wala na akong credit card kasi palaging merong mga unauthorized. Aba. So, buti na lang, and in fairness to all our credit card companies, meron silang notification. Did you make this purchase? If not, text right away, block. Ilang beses na ako nagaganyan. Ilang beses na wala na akong credit card. In fact, kahapon, kumukuha kasi ako ng visa mga partners no, sa Russia. Papunta ako sa World Youth Festival. No, naimbitahan tayo magsalita dyan.
sa Sochi. Ewan ko ba kung saan yun. Hindi ko pa alam kung saan yun. Pero sabi mo nga sa akin, nag-Winter Olympics doon. So, Sikat yan. mayelo. So, Sikat padadala ko kayo na ice candy, ha? Galing sa Sochi, ha? Pwede. Anyway, hindi na naman gumagana yung card ko dahil pala, nung January, may binalak akong transaction. Naku, lalo na po yung mga internet sites for travel. Palagi ako nabibiktima. Ako naman, pag ako bumibili ng ticket, diretso sa airline, hindi ako dumadaan sa intermediary. Kasi pag may nangyari, napakahirap mong habulin ng intermediary. Kailangan talaga, doon ka sa airline mismo para pag may mangyari, mananagot sila sa iyo, no? So anyway, napansin ko, binalak ko pala yung kaisa-isang Visa card ko at kailangan para sa Russian Visa lang ang gagamitin mo. At saka alam mo yung charge nila kung anong currency? Renminbi. Dahil nga sa sanctions. Sabi ko, paano ba ako mabubuhay dito sa Russia? Kaisa-isahan lang card ang gumagana, Visa, renminbi pa ang currency. Magkano bang palitan? Maliit lang naman. Kasi yung binayad kong parang 374 renminbi is equivalent only to $50. No? Okay. So medyo mura din. Pero tinawagan ako ng organizers, dapat libre daw ako dahil ako invited guest. Sabi ko, ilipan yung aking tupay. But maraming Mahal na bigas ice candy ngayon. rin ang mabibili natin Isang doon sa